Tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. Ito na po. At tayo po'y lalaot na. At doon na po tayo talagang, naku po mga kaibigan. Pero bago po ang lahat may nagtatanong po. Kung, sabi po dito, makisuyo naman po kung ano pong website ninyo. Davao pa pala ito. Para makuha po namin at mapapanood yung programa nyo ng Bigwas. Galing po ako, Olonga po. Pero di ba mayroon kayong website? Hindi ko pa po alam. Pero kung gusto nyong buksan, ang alam ko kung hindi pa kami naka-livestream, pero kung gusto nyo pong buksan, ang number ko po, ulitin ko lang po, number ko kung sino po yung nais na mag-text sa akin, 0912-253-6528. 0912-253-6528. Okay, ano po mga kaibigan, yung website po namin hindi pa po na-active ngayon, pero pwede na po ninyong buksan po ang sa Facebook po ninyo. Buksan na po ninyo ang Bigwas. Mayroon na po diyan Bigwas. Mapapanood po ninyo diyan ang aming programa. Bigwas po sa Facebook po pwede na po ninyong buksan ang Bigwas. Bagamat yung aming website hindi ko pa natapos, hayaan nyo po, abangan po ninyo yan mga kaibigan. Ito pa po. Sir, bakit 2 araw na namin hindi kayo hindi namin naririnig? Nasaan ang inyong station? Nakaano ba tayo? Wala tayo sa GO? Wala pala kaming AM ngayon. Nasa TV lang po kami. Ayan. Sinasadya. Sinasadya ata nilang mawala kayo. Hindi po, may problema lang. Huwag po kayong agad mang-away. Kayo naman, Ay, talaga naman, Huwag po kayong mang-away. Talagang medyo nagkaroon lang ng technical problem po. Kaya itong ating mga viewers talaga, Yan doon sa Facebook, pwede na po ninyong mapabuksan yung Facebook ng Bigwas. Pero yung website ginagawa pa po ng aking graphic artist. Ayan po Ito na po. Ito na ang Bigwas. Ayan po ayan po mga kaibigan. Ulitin ko po, bago pa tayo mag-umpisa bago na tayo mambibigwas. Kaso lang, baka mapuputol. Okay lang, sige. Abay, ang number ko po ulitin ko, 0912-253-6528. Ito po ay napapakinggan po ninyo at napapanood sa Subic Broadcasting Corporation. Kung gusto naman ninyong website, Subic Broadcasting Corp. Wala bang .com to? Corp lang pala. Subic Broadcasting, one word, Corp. Space Corp. At dito po ninyo yung ang News and Public Affairs. Yan, sa Facebook naman. Ayun. Ang Bigwas naman, mayroon din siya. Kaya, alam nyo po ba na nangyari po mga kaibigan, kahapon nalaman ko. Ano isang araw? Mayroon daw subscriber na gustong mapapanood ang TV22 sa Castillejos at San Marcelino. Alam mo bang pumunta sila doon sa cable nila? Mayroon naman daw silang marami daw station ng TV doon na hindi nila napapakinabangan. Alam mo ba, pakiusap nila pumunta, 5 pamilya yon. Nagsabi sa akin, 5 pamilya kami pumunta roon sa cable. Sinabi namin, yung hindi namin napapakinabangan na walang kwentang mga channel, baka pwedeng ipalit yung channel ng Bigwas. Babayaran daw nila. Magbabayar. Kita nyo na. Hoy, makonsensya kayong mga taga-cable. Kikita kayo sa Bigwas. Tandaan ninyo. Ngayon kayo papayaw-ayaw. Hindi ba kayo napahiya niyan? 5 pamilya po yon. Castillejos at San Marcelino. Pumunta sa cable daw. Sabi, sir, baka pwedeng palitan namin yung channel na ito. Wala namang kwenta to Baka pwedeng ipalit yung channel ng Bigwas. Hindi po ito channel. Programa po ito.
Ako, ito na yung ating mga ano, no? Okay po, mag-umpisa na ang bigwas. Isa po itong malaking isyu sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources. Dito po sa Olongapo, dito po ninyo yan mapapanood at mapapakinggan. Isang balita po mula sa Bigwas team. Ito po, mga kaibigan. Magandang araw, narito po ang balita sa oras na ito. Dakong alas 7 ng gabi, araw ng Biyernes, ika-14 ng Marso, naaktuhan ng programang Bigwas ang isang closed van truck na kulay pula na may plate number RLA 745, pagmamayari ng Infinity Sales Trucking. Habang kinakarga nito ang malalaking troso sa lugar ng forestry sa Barangay Old Cabalan, Olongapo City, kung saan dito ang dating tanggapan ng Department of Environment of Natural Resources or DNR, kung saan makikita ang iba't ibang uri ng mga kahoy. Sa panayan ng bigwas sa driver, 2 beses na umano silang bumalik para dalhin ang mga kahoy sa slaughter area upang ipanggatong. Bumibili umano sila ng mga kahoy para panggatong sa utos umano ni Senro Marife Castillo, kung kaya malaya silang nakakapaghakot nito. Agad namang hinanapan ng bigwas ng permit to transport ang nasabing paghahakot, subalit wala itong maipakitang kaukulang mga dokumento. Sakali umanong magkaroon ng problema, si Senro Castillo ang dapat tawagan. Subalit nang tawagan ito ng driver na hindi na nagpakilala, hindi na sumagot pa si Castillo nang malaman umanong media ang kumukwestiyon sa kanilang transaksyon. Samantala sa ganitong proseso ng paghahakot, dapat magkaroon muna ng self-monitoring, verification at permit to transport, habang binabantayan ng forest guard ang pagkakarga ng mga kahoy na tuwirang nilabag ng pamunuan ng Senro, partikular ni Senro Marife Castillo, sapagkat wala silang naipakita ni isang uri ng mga dokumentong tulad nito. Yan na ha. Napapanood na po ninyo ang kapalpakan ng DENR sa Olongapo. Yang mga kahoy po yan, mga kaibigan, yan po'y nanggagaling sa loob ng SBMA. Yung malalaking troso dyan na pinagpuputol-putol, hiyaan po'y inimbak dyan. Marami na pong mga sendro ang nagdaan ni hindi po magalaw-galaw yan, dahil yan po ay pagmamayari ng local government. At yan ay naka-schedule dapat na ipapublic bidding. Hindi ko malaman kung anong klaseng hangin ang pumasok sa utak ni Marife Castillo, yung sendro ng Olongapo, kung bakit naisipan niyang ipahakot yan, yung malalaking troso sa taga-slaughterhouse. Alam namin na ang taga-slaughterhouse ay bumibili ng kahoy. Ibig bang sabihin nito, kanyang pinahahakot na walang kaalam-alam ang local government? Mga kaibigan, isang malaking katanungan ito sa mga mamamayan ng Olongapo, kababaing tao nito. Hindi namin akalain na magagawa nito. Ayon sa katwiran ni Marife Castillo nang aming tawagan kahapon, hindi niya alam na nakikinig ang lahat ng mga staff ng Bigwas. Sinabi niya, ay gusto kong ipakliring yan dahil yan po ang itinapon ng taga-OEDC na mga sanga na pinagputulan ng mga punong kahoy sa bawat gilid ng kalsada. Castillo, Marife, tingnan mo kung yan ay sanga, ay dublihin mo yung katawan mo, mas malaki pa ang puno ng kahoy. Yan po'y hinakot ng naturang van na kulay pula, closed van, na siya mismo ang nagsabi na tawagan ka kung may problema. Subalit nang sinabihan nung tao na may media, hindi ka na sumagot. Sa paliwanag mo po kahapon, sinabi mo
na ipapadala mo dyan sa opisina mo dyan sa Kalaklan ang mga truso. Diyos ko por santo, Marife, mag-isip-isip ka. Ipinapadala mo dyan na hindi mo na nga alam kung saan mo dadalhin yung mga kahoy na nakatambak ngayon sa harapan ng opisina mo. Ay, Diyos ko por santo ka naman. Mag-isip-isip ka naman. Kung matatandaan mo, hindi, mga kaibabayan, hindi lang po ito ngayon na nagkakaroon ng problema ito si Marife. Nung nakaraan, nailabas na rin sa dyaryo ito. Ipinagmamalaki nito, malakas lang daw siya sa region, kaya hindi masibak-sibak. Mamaya, mag-i-interview po tayo ng taga-region. Alam mo po ang ginagawa ng babaeng ito? Abay, yung mga travel expenses allowance, yung TIB o TEB, ng mga empleyado ng DENR dyan sa Kalaklan, abay kapag sila'y kanila nang kukunin, ay kinakaltasan umano sila ng tag-1,000 ni Marife. Kaya tuloy ngayon, ayaw na nilang mag-file ng kanilang TEB dahil baka kaltasan na naman sila. At isang empleyado pa umano ang nag-file nito ng kaso sa ombudsman dahil ibininta ang kanyang sariling property. At ang alam ko, 2 na ang kaso sa ombudsman yan dito sa Olongapo. Anong ginawa ng regional office nito? Kinukonsinti ba ninyo ito? Antabayanan ninyo, pagbabalik po ng pagkalipas ng ilang patalastas.